Masayang araw po, mga ka-PL. Abay, malapit na po ang SONA ni Mr. President. Abay, magdadalawang taon na po siya, mga ka-PL. Ang sabi po ng ating mga kababayan, wala daw nagawa si Mr. President. Abay, parang mali naman yata. Meron naman po kahit papaano. Eto nga, may listahan Basahin ko po para sa inyo. Nasa 20 piraso ho ito. Mga ka-PL na mga di umano'y nagawa ni Mr. President. After ko po itong mabasa, di kayo na lamang po ang umusga. Okay, pero bago tayo magsimula, magkikisoyo sa mga hindi pa po nakasubscribe ng mga ka-DDS, ka-PL at mga kababayan. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. Pero bago po ang lahat, mga kababayan, hayaan niyo pong i-shout out ko lang po muna itong kapatid at pamangkin po ni Ate Badet Lumker. Ayan, shout out po kay Ate Tess at kay Kuya Raymond na nasa Australia kung hindi ako nagkakamali. Ganun na rin po sa iyo, Ate Badet, at kay Nanay. Maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong at suporta sa channel ko. Mag-ingat po kayo lagi at higit sa lahat, punuin po kayo ng mga biyaya ng ating Ama. O ito na po, mga kababayan, ang listahan na di umano'y mga nagawa ni Dayonier. Ganon yun pag sinabi niyo pong Dayonier, ganon niyo po, Dayonier. Medyo ingingiwi nyo para mas bagay. Kasi kapag ka Dayonier, yan, hindi ho bagay Ingingiwi nyo, ganun. Dayonier. O eto na. Nag-asar pa talaga kayo. Ikaw talaga PL, mapag-asar ka rin. O eto na po, basahin ko ha. Walang nagawa si Bongbong Marcos from 2022 to 2024? Question mark yan ha. Wrong. Ayan. Mali. Not sure. False. Hindi totoo. So, ibig sabihin, mga kababayan, may nagawa itong mama. O, eto po. Meron naman siya nagawa. O, ayun po dito. Una, sabi ko nga sa inyo, 20 piraso po itong babasahin ko. Number 1, hindi bumaba ang presyo ng bigas kahit siya ay naging DA secretary. Kaya nga lumayas Kasi hindi ko kayang pababain tong presyo ng bigas. Lalayas na lang ako, ipasa ko sa isa. Yung isa rin wala rin nagawa. Magaling ika sa negosyo tong pumalit sa kanya, pero kamusta ang presyo ng bigas? Lalong nagmamahal po. Oh, number 2. Grabe talaga tumaas ang presyo ng sibuyas at iba pang bilihin. Di bagay totoo naman? Hindi naman po ito may pagkakailat. Ramdam naman po natin, mga kababayan. Number 3. Lumala ang issue sa South China Sea. Mas lalong nahihirapan ang mga mangingisda. Pangatlo pa lang yan. Noong panahon ni Tatay Digong, ayon mismo sa mga mangingisda, kahit papaano, nakakapangisda sila sa karagatan, sa West Philippine Sea. Pero ngayon, mga kababayan, wala na. As a negative ho talaga. Number 4, Philippine
universities included from Asia's top 100 ranking. Agoy, Ginoo ko. Kalayo po ng Pilipinas. Nakakahiya po ito, mga kababayan. Number 5. Bumagsak ang stock exchange to historical low sa pinakamababang antas, mga kababayan. Number 6. Sunod-sunod ang brownout sa Pilipinas, maging dito po sa amin at kahit sa ang panig ng Pilipinas, parang nagdidisco. Kala ko ba palalakasin niya ang enerhiya, mga kababayan? Walang pumapasok ng mga foreign investor para mamuhunan dito sa enerhiya kasi nga bangag siya. Ang naiya, nakakahiya, pambansang paliparan, patay sindi rin ang ilaw, mga kababayan. Number 8. Number 7. Bumagsak ang piso to its highest $1 versus 58 pesos, mga kababayan. Napakataas na po ang palitan ngayon, mga kababayan. Sa mga kumikita ng dolyares, masaya sila dito. Paano naman yung ating mga kababayan na kinikita peso lamang dahil nga empleyado lamang po ng pribadong kumpanya dito sa ating bansa at magkano lang naman po ang minimum na halos hirap ngang madagdagan. Yan. Number 8. Mga surot and other compounded issues in NAIA with around 56,000 passengers affected by flight delays and diversion due to a power outage last January 2024 alone. Hindi lamang po yan ang nangyaring power outage sa NAIA, mga kababayan. Marami pa po. Ako mismo'y nakaranas ng matagal na oras para ma-delay po sa ating lipad. Pauwi lamang yun ng Davao, ha? Paano naman po yung mga OFW natin na connecting flight pupunta pa ng ibang bansa para magtrabaho, galit na si amo. Bagong Pilipinas. Ito yung bagong Pilipinas. Marami ang winners sa loto sa naon. Maraming milyonaryo. Hoy! Mamahagi naman kayo. Baka naman kahit 1M lang. Okay na tayo dyan. Tapos lahat ng utang ni PL. Matutupad ko na yung pangarap ko na mabayaran ko ng buo ang bahay ko. Joke lang. Hindi tayo ganon, mga kababayan. Number 10. May massive resign or resignation sa mga government offices. Bakit may ganiring nangyayari? Bakit meron pong massive resignation? Kung talagang gusto pa nila ang kasalukuyang administrasyon, mga kababayan, hindi ho sila magre-resign. Abay, kakapit ko yan. Kaso, ayaw na naramdaman siguro lang, ngagba ito si Dayon yun. Totoo nga, sinabi na Tatay Dig, yung ngagba nga ito, resign na lang tayo. Yan po. Saan na tayo? 11. Nako, kaunti na lang po. Rampant ang pagtatanggal at pag-suspended o suspend sa mga duly elected government official. Isa-isahin pa ba natin? Ang kahuli-hulihan? Itong si Mayor Alice Go, lahat po ng mga sinuspende ng mga duly elected government officials, mga kababayan, idinidikit po nila sa mga Duterte para sirain lamang po
ang mga Duterte. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Di ba? Kahit pastor, hindi pinalagpas. Kahit mga vlogger, hindi pinalagpas. Kala nyo ho, hindi namin nararamdaman ang mga panggigipit, pagpapahirap nila sa aming mga vlogger? Ramdam ko po, mga kababayan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Hindi tayo natatakot. Tuloy-tuloy lang para sa bayan. Para sa inang bayan. 12. Increase attacks on media groups. Kita nyo na. Diba? Sa Tatay Digong, sa panahon ni Tatay Digong, walang ganir. Tanging sa kanyang administrasyon lamang, mga kababayan. Kaya, yung mga media groups o mga network, mga kababayan, mga mainstream media, kung bibig ho sila ngayon. Hindi ho nila magawang i-criticize ang administrasyon ni Da Junior. Kasi baka magurgur ho sila, mga kababayan. Manahimik na lamang at lilipas din naman ito. Pero, ang mga vlogger, tuloy-tuloy ho. Kasi hudang, wag naman igurgur yung channel. Magkulay dilaw lang yung ads, limited, minsan walang ads. Ibig sabihin, hindi ko kikita ang mga vlogger sa kanilang mga content. Tuloy lang. Bahala na. O, eto pa. Saan na ba tayo? 13. Widespread human rights violations in integrated protest, mga kababayan. Number 14. Rampant ang upload sa mga Pilipinos. 14 yun na, 14. Rampant ang pag-upload sa mga Pilipinos. 15. Kulela tayo sa tourism compared to other Asian countries. 16. Top 1 rice importer in the world. Congratulations! Nag-top 1 din ang Pilipinas. Ang Pilipinas, mga kababayan. Pero, sa pag-i-import po ng bigas, hindi sapat ang ani ng ating mga kababayan, mga ka-PL, kasi kulang na kulang po ang tulong, tulong pinansyal o suporta para sa ating mga magsasaka. Kaya, import ng import para may kickback sila. Ayan. Ito pa, 17. Ayuda ang solusyon sa kahirapan. Ayuda dito, ayuda doon. Nangunguna si Tamba. Meron namang itong isang mainstream media ay tila'y pinagmamalaki pa itong mga ginagawa ni Tamba na puro ayuda. Hindi na nag-isip, palibhasa bayaran, mga kababayan. Hindi na nag-isip, pera din naman yan ng taong bayan. Hunghang. Ibinabalik lang nila. Niluluto ho nila ang tao, mga kababayan. Nilalaro po nila ang tao. Yung ating mga kababayan naman na hindi alam, no, ang katotohanan, basta tanggap lang ng tanggap. Oy, ang bait nitong mamang ito. No, atin yung pera na yan. Dapat nating tanggapin yan. Kaysa naman ibulsa. Diba? 18, malapit na ho tayo. Expensive parties dito, di ba? Party dito, party doon. Puro party-party. Meron pang mga paputok, mga kababayan. May pa-fireworks lagi, si Da Junior. Di ba? Minsan ay pakita ko na ho sa inyo ang video. Kuha ho yun. Mismong sa loob po ng Palasyo Malacanang. Kasi ibinigay po sa atin yun ng ating Berdeng Palaka. Marami pang iba. Mamaya, abangan nyo sa live ko. May naaaning na, mga kababayan. Number 19. Always present to concerts and other leisure activities, mga kababayan. Racing, concert, at kung ano-ano pang mga kapritsyo nila, mga kababayan. Laging naroon po. Aba, matindi. Ang taong bayan gutom.
Hindi nga magawang makabili ng uniforme ng kanilang estudyante dahil kinakailangan magtipid. Anak, gamitin mo muna yung luma mong uniforme. Huwag ka munang maiinggit sa mga classmate mo na bago uniforme na sa pasukan. Pagtyagaan mo na muna yung anak. Hayaan mo pag nakadilihensya si tatay, bibili ka ng bagong uniforme. Nanay, cellphone. Anak, uniforme nga, wala tayong pambili. Magsi-cellphone ka pa. Pero sila, mga kababayan, hayahay. Asa na? Number 20 na pala tayo. Best and pledge. Ayun. Kada uwi, mula po ng ibang bansa, pledge na naman ang bit-bit na. Paalis ng bansa sa kanyang departure speech. Ang sarap pakinggan. English pa. Akala mo talaga may bit-bit eh. Pero pag uwi, walay. Ayan. Eto pa. Let's congratulate him for a job well done. Naku nga naman. Ayan o. Yehey! Tumagtuwa. Di ba, mga kababayan? Anong walang nagawa? Meron naman. Huwag naman po kayong gano'n. Nasasabihin ninyong wala. Meron! Dami-dami. 20 yung binasa ko. Ayos! Ano po ang masasabi nyo? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.